full of constant changes. Like here in Dubai, they said Dubai is like a map that is always being updated every day. No? Ewan ko ba dito sa bansa nito, no? Maayos yung kalsada, no? Kumbaga sa atin, wow, good for 30 years pa to yung kalsada, no? Pag medyo may nakaharang na maliit na puno, gibay natin yung buong kalsada. Kaya ating may rerouting, no? In every roads, no? May mga pagbabago. And how are we dealing with change? Everyone here likes changes? Amen. Amen? You like changes, no? But the truth is, we don't like change. We don't like change in our lives. Sometimes, sa buhay nga natin, di ba, pag may mga pagbabago, ay, bakit? Ano nangyari? Bakit dati ganito, di ba? Ngayon naging ganito. Parang may kulang, dagdagan, sustagen. No? We don't like changes in our lives. That's the truth. That's why we did not change the Layo. Open. Okay. No? Yun. Yeah. Doon pala sa dulo. Ayaw talaga. Ayun po. Ayun. When big changes come in life, we often find it unsettling. This has always been the case with humanity. Ganito tayo. Sabi mo sa kaliwa, ganyan ka eh. Yan tayo. No? Sabi mo sa kanan, yan tayo eh. Yan tayo. No? We always change. We always resist changes. Amen? When President Duterte, during the campaign, he said, you know, when I will be the president, it will be bloody. Because changes need sacrifice. Amen? But you know, President Duterte cannot do it alone. He is not Jesus Christ. He can do it alone. But if we are a true disciple, we can say a true Christian, then we can change the world. Amen? Amen. We can transform the nation. Amen? We are created by God for what purpose? To glorify His name. To be conformed according to His image. We're created by God according to His own image and likeness. Amen? That was the original plan of God. It was like, I will make man and he will be my representative. He will be like me on earth. But I'm not saying that we are God. We are just the ambassadors of Christ in this world. Amen. We are just His representative. Say, representative. Representative. That is our duty to glorify His name. Now, when we resist changes, they said change is inevitable. But when you say inevitable, ewan ko, nasabi ko lang yun. Inevitable means hindi mo kayang pigilan yan. Inevitable ang changes sa buhay natin. Diba? May mga pagbabago sa buhay natin. Ang problema lang, hindi tayo naka-cope up sa mga pagbabago yan. The only person who likes change is a wet baby! Siya lang naman gusto yung baby, yung puno niya, diagram niya, no? No? Kasi di pa naman sabi, Nana, lang siya, no? Uy, iiyak siya. Pero tayo kung may changes sa buhay natin, ayaw mo yan. Napulabog yung buhay ko. Dati hindi ako ganito yung buhay ko ah. Simula nang dumating ka lang. No? Minsan napabibintahan pa ng demonyo. Demonyo ka, dumating ka pa sa buhay ko. Okay, ito yung isa-asawa niyo ha. Hindi yan. O sa kaibigan niyo ha, kaawan niyo ha. No, we resist change in our lives. But God has purpose in changes in our lives. No? Sister, nakakita si Sister. Hugot lang, ano? Sabi siguro, gusto pala, hugot na. Ayos to, ha? No? We don't like changes. That's the truth, brothers and sisters. Ano ito lang kumana yung clicker? Anong nangyari dyan? Ilan may range niya? Naka-on ko. Ilan range niya? On? Naka-on ko yan. Yeah. But you know what? Change can be an energizing force for power and progress. Let's say progress. Power. So ang change pala, importante. May purpose ang Panginoon Diyos. If not handled well, merong tawag ito, merong condition, no? If not handled well. So today, tuturuan tayo ng mga how to handle changes. It can also be a force for stagnation and regression. No? Kailangan wise tayo when changes come in our lives, no? Sabi nga ng Batanggel, dapat wais. Tayo sa na, dapat wais. No? Dapat wais. No? It can be an energizing force. Talaga, no? Ayaw talaga. Yaman na. No? Kailangan mag-change. No? But dito, how should we handle change? We know that change is inevitable and God has a purpose in changes in
in our lives. Tuturuan tayo ng Panginoon how we can handle changes in our lives. No? Ay, sorry, kasalanan ko. Hindi ako nag-change. Hindi ako nag-switch from off to on. Sorry naman, Brother LJ. No? Tao lang. Amen. Yun. So, we are online now. No? The first thing God wants us to know is God Himself never changes. Amen? Amen. Sabi mo, God does not change. Hindi nagbabago ang Panginoon. Amen? Ang nagbabago lang sa atin kung anong pananaw natin sa pagbabagong inaalo ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Like sa buhay Kristiyano in the ministry, minsan nagbabago lang pananaw, Lord, okay na akong paupo-upo. Nakahulma na nga yung pet ko sa upuan eh. Pirmado na nga pangalan ko eh. Bakit kailangan ko pang mag-ministry? Bakit kailangan ko pang mag-serve? Bakit kailangan ko mag-asya? Bakit kailangan kong, kailangan kong mag-sell? Kailangan kong mag-win and make disciple, Lord? Hindi kasi ng purpose ng Panginoon Diyos sa buhay mo. Inaalaw niya yung change sa buhay mo from a sitting ministry into a multiplying ministry. Sabihin niyo, multiplying ministry. Multiplying ministry. That is the purpose ng Panginoon. No? Part lang ng ministry ang music, no, and everything. But for me, wag magalit yung music and not ang ministry, no? The most important ministry is the multiplying ministry. Amen? Amen. Discipleship is the most important. Kaya ngayon ang church natin, GMC is in a transition. No? Ano transition na meron sa may changes sa church natin? From a maintenance church, sabi nyo maintenance church. Maintenance church. That's mga maintenance boy, no, yung mga to a growing church. Sabi nyo growing church. Growing. Saan nyo gusto? Sa maintenance o growing? Growing. Amen. Sabi ni Lord yan, ha? Kayo nagsabi yan, ha? Hindi ko kayo pinilit. Amen? Amen? Ayun, amen pa kayo. Narinig ni Lord yan, ha? Wala ka pa ano yan, ha? Between you and Lord, ha? So, maintenance church, growing church. Ano may maintenance church? What is the maintenance church? Actually, alam mo kung sino may kagata yan, eh. Ang maintenance church, yun yung ito, ma-attend ng service, no? Nakikinig ng preaching, no? Tapos nagtitake notes, ewan ko nagtitake notes kayo, no? Amen. Mga nagtitake notes, eh, no? Yung importante, note takers are history makers. Kasi hindi habang buhay nakaupo tayo dyan. Dadating ang time, magagamit tayo. That's why take notes. Amen. No? Kung wala kayong papel, pwede naman sa to, no? Pero huwag kang gawin excuse, parang nagpa-basic na parang, ano yung mga notification? From in a maintenance church, no, nag-a-attend, nag-note taking, nakikinig ng sermon, di ba? Pero anong kaibahan mo sa maintenance church? Ay sa growing church? Walang commitment. Sabi mo sa katayo mo, walang commitment eh. Sabi mo, ikaw yun. No? Pagpunta na akong growing church, hindi ako maintenance church. Walang commitment. Tapos ano ba? Ang kaibahan ng from maintenance church to growing church, hindi nag-i-involve. Sabi mo, hindi ka nag-i-involve eh. So, sabi mo sa kapatid mo sa kaliwa, ikaw may topic. Ikaw yata yung topic, eh, no? So, ayun yung maintenance church, no? Nagpupunta, umaatin ng service, no? Yung iba, ito, ganito kang style, no? Maintenance church, ha? Pastor, naka-attend na ako last Friday, no? This Friday, abang mo na yung podcast ng ibang church sa YouTube. Hello? Podcast? Manonood na ako sa bahay. Ano sabi na salita ng Diyos, di ba? Do not be like others who are not going to fellowship with other believers. Walang Kristiyano, long ranger. Yung nag-iisa. No? Sapat na yun sa akin, kuya, kasi nanonood naman ako. Gusto kong preacher, sino ba ang gusto mong preacher, kuya? Si John Piper? No? Sino ba? Si John MacArthur? Sino ba gusto mong preacher, kuya? Pero hindi sapat yun. That is a maintenance church. Hindi nag-i-involve, hindi nagpo-commit. Nagtitake notes, nakikinig ng preaching. Ang tanong, may nagbabago ba sa buhay? Eh sabihin mo sa katabi mo sa kaliwa ulit, ikaw talaga yung topic eh. Diba, tuwa-tuwa, ano sabi niya, pagkakataw mo na to. Pagkakataw mo na to. Makakaganda rin ako sa'yo. Kala mo ha? Yun ang kaibahan ng maintenance church to growing church. Ano ka ba yung kaibahan? Hindi nag-i-involve at hindi nagko-commit. Hindi sila committed sa ministry. Saan sila committed? Committed na yung utak nila. That's the difference, kapatid. At sino may kasalanan kaya nito? Sabi mo doon sa kaliwa, hindi ikaw. Sino may kasalanan, no? Bakit? Yung committed church, ay yung maintenance church, sabi ng preach, sino nag-preach? Ako. Mga pastor.
Sino nag-teach? Kami. No? Ba't ano nawala? No? Nag-effort naman kami na mag-preach and teach siya. Anong wala? Involvement, commitment, discipleship. Anong wala? So from maintenance church, how can we go to growing church? Mag-involve tayo, amen? Amen. Mag-commit tayo, amen? Sabi mo sa kanya mo, mag-involve ka lang sa isang mag-commit. Parang ayaw mo na, natakot ka na. Parang sampalin ako. Parang ayaw na kausapin na, no? Please, magkakamalit tayo sa kaparangelo sa huwag kayo mag-awa, eh. Sabi na isa, sabi! Parang ayaw na sabihin, eh, no? Pero sa pagbabago iyon, ano, I can say, kasalanan to. Kasalanan na yung mga pastor. Why? Kasi wala yung discipleship. Kaya ngayon, nasa transition ng church, huwag naman kayo, makikooperate naman kayo. No? Huwag yung hindi na, oh, mag-devotion ka! Ang sinabi ng pastor, mag-devotion ka! Tapos sabihin nila, no, Kuya, matagal mo na akong ginanito. Mas kayo pag-devotionin mo ako? Hindi matanggap. Pero kapatid, yung devotion na yan, para sa atin din. Amen. Amen? Bakit? Yung sinusulat pa namin nila Pastor Maro ng binabasa, yung hindi, di ba? Salita ng Diyos, mga kapatid. Amen. Sabi sa Joshua 1:8, ano sabi? This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may be able to carefully observe what is written in it. Then you will have good prosper. Magpa-prosper ka, no? And you have good success. Tama ba mag-devotion? Amen. Ba't ayaw? Ano ba na tama? Ba't ayaw natin? Aray. Tama? Aray. Sabi mo, parang may tama na ako. Naman. Kung alam natin tama, ba't di natin ginagawa? Tapos pag minomonitor ng mga pastor, no? Oy, devotion mo, nakasan na, no? Huwag ka naman kasi pastor parang pulis. No? Pastor, pero hindi yata dito sa J4. Mukha ng pulis mo nakita. No? Kapatid, yung devotion, hindi yan para pahirapan ka. Amen. Amen. Sasabihin, pressure naman, kuya. Pressure na ako sa trabaho, pressure na ako sa amo ko. Pressure pa rin ako sa iyo, kuya. Sino ayaw ng pressure dito? Taas ang kamay. Paano kung tanggalin ni Lord yung pressure sa gulong na sasakyan nyo? Andal kayo? Hindi, di ba? Paano kung tanggalin yung water pressure sa gripo? Makakainom tayo? Malamang mabaho tayo lahat dito, no? Nagpe-pressure motion na. Bakit ba ako? No? So, ayaw nyo ng pressure. O ito na lang. Tanggalin ni Lord blood pressure mo. Gusto mo? Ayaw nyo ng pressure. Gusto. No? Kasi ako dati ganito eh. Ayaw ko rin mag-change eh, no? Noon, pag parang wala hindi nag-grow yung church. Sabi bang ginagawa mo? Hindi. Kasi ano, kasalanan niya ng mga demonic forces. No? Ibang klaseng demonic forces dun sa Sharjah eh. No? Sinisipa sa demonyo. No? Hindi mo lang gusto na mag-repent. Gusto na mag-backslide ang demonyo. No? Sabi niya, ako na naman may kasalanan. Kawawa yung demonyo. No? Kasalanan ng demonyo yan. No? Minsan ito. No? Sabi niya, kuya, bakit hindi nag-grow yung church? Kasi sa culture yan eh. Yan, medyo para maganda pakinggan, ano? Culture. Parang tama ah. Mukhang pinag-aralan ni Kuya for 2 years, ano? Iba yung culture dito sa Dubai, no? Pinaganda lang, pero ang totoo, ako may kasalanan kami. Hindi namin tinurusan yung tama. Huwag muna kayo umalis ha. Tama natin, no? Paano tayo magsimula? Let's accept changes. Amen? Amen. Tayo mo sa kalawa, accept change. Change. Sabi na rin chick, di ba? Be a mom. Be a mom. Be a mom. Be a man. Yaman. Come on. Kasi ganito eh, pag may pagbabago ka nito, devotion, ayaw ko na, angal. Cell group, ayaw ko na, angal. Hindi ko nga ginagawa, puro angal eh. No? Kaya ang pangalan na Maan. Maangal. Masarap yun sa UP Maan. So bago tayo umangal, tingnan muna natin kung para saan yung pagbabago. Amen? Amen. Kasi Duterte, di ba, nung sinumula yung tukhang. Madaming umangal, di ba? Baka
sa mukha mo eh. Diba? Sabi, di mo na po ano ba? Obvious na obvious. In denial. Yan isa sa mga hindrances sa change. Denial. Ayaw magbago. Sabi ko nga kanina eh, walang bago, walang magiging pagbabago kung hindi tayo lahat magbabago. Amen? Amen. Kaya magbago na tayo. No, sabi sa Romans 12 verse 1 kanina and verse 2, diba? Be transformed. Be transformed. Sabi mo sa katabi mo sa kalam, be transformed. Ay, hindi na sa takot. Hindi na sa takot. Be transformed. Because God Himself never changes. Kung ang pangalan ng Diyos nag-i-impart ng pagbabago, ibig sabihin nandiyan yung kanyang provision. With every mission, you will have the provision. Amen? Pero huwag tayong matakot. No? Huwag ka matakot magbago. Huwag tayong matakot sa pagbabago. I-accept natin yan. Next. Basahin natin. 1, 2, 3. Oh, yung wala. God is always in control. Pinag-devotion ka lang, pinagsisel ka lang. Kuya, hindi ko kaya yan. Hindi ako able. But our God is able. Amen. Bakit di ko umakin yung Bible study? Hindi ko naman kailangan yung mas importante akong gagawin. Trabaho ko. No? Mamaya pakikita natin ay yung mga hindrances. Bakit di tayo umaatin sa church, hindi tayo umaatin sa cell, at saka hindi tayo kaatinin ng encounter. Lahat ng mga leaders kasi nag-i-encounter na po. And i-share namin sa inyo ito. Ito yung mga pagbabago sa church. Pagbabago sa bawat isa. Kaya talaga naman po, change is coming. So God is always in control. So kung may pagbabago, lapit ka kay Lord. Hindi siya nagbabago, amen? He is the same yesterday, today, and forevermore. Amen? Kaya may forever, sabi mo sa kaliwa, may forever pala. Kasi God. Forever. Number 3, God's will always Prevail. Kaya kapatid, kung ano yung pagbabago, ini-impart ng Panginoon na sa buhay mo, inaalaw niya, pag nag-resist ka lang, hindi mo kaya yan. Si Lord ang kalapit mo dyan eh. Amen? Mas marunong ka pa kay Lord? Hindi Lord, hindi ako mag-devotion. Hindi, mag-devotion ka anak para sa salita ko yan. Hindi ako mag-devotion, hindi ako mag-cell group. Bakit ayaw mong cell group? Kasi, tinatamad ako. Dagdag lang na sa ubus ng oras ko. Hello? Kung mag-Facebook nga, ilang oras eh. Di ba? Yan napapala ka ba? Di ba? Kung mag-Dota nga tayo, ilang oras eh. Di ba? God will always prevail. Hindi mo kaya yan. Akala mo Panginoon mo pag sinuwag mo yung changes. The Bible teaches us that change is a useful part of God's plan to accomplish His purposes on earth. Kaya may ini-impart ng pagbabago, is like for example sa church, no, meron siyang purpose sa pagbabago nito. And when change comes our way, we need to what? Embrace it with confidence and assurance that He has good in store for those who lean on Him. Amen? Nagtitiwala ba tayo sa Panginoon? Kung magtiwala ka, ba't tayo mo magtiwala sa pagbabago na inaalaw na sa buhay natin? Tiwala ka, di ba? Mahal mo si Lord. Amen? Mahal mo siya. Di dapat mahal mo yung salita niya. Amen? Ba't di mo binabasa salita niya? Hello? May kausap pa tayo. Amen. No? Mahal mo si Lord. Di ba? Tama? Amen? Dapat mahal mo yung salita niya. Kung mahal mo yung salita niya, ba't yung Bible mo, halos magdikit-dikit na yung pages, hindi mo nilubuksan. Bakit yung Bible mo, halos 1 kilo na yung alikabok, hindi mo nakukula? Ba't di ka nag-pray? Makipag-usap sa kanya. Ba't di ka nag-devotion? No? Diba sabi ng Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things. Pero natin na importante, hindi ka nagpupunta ng sentro. Hindi ka maatin ng prayer meeting. Diba? Magtiwala tayo sa Panginoon, yung mga changes sa buhay natin para sa atin yan, may photo siya dyan. Now, the first point is, basahin natin, 1, 2, and 3. People change, God is constant. True, no? Lahat tayo nagbabago, pero ang Panginoon Diyos, He is constant. He is the same yesterday, today, and forever. Kaya kung mabasahin natin yung Joshua chapter 1, verse 1 to 5, parang iba yung kinos nyo. In verse 1, it says, after the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spoke to Joshua,
the Son of Man, Moses' assistant, saying, no? Sabi dito, di ba? Sabi ng Panginoon Diyos, first chapter, first verse, no? There is a big change, no? Bad news kagad. Di ba? Sabi, after the death, kamatayan, no? After the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spoke to Joshua, patay na si Moses. No? Ngayon, sa buhay natin, di ba may mga pag-asa na namatay na sa puso natin? Nag-intay tayo matagal. Umasa ako. Nasaktan. Nagpastor. Umasa, nasaktan, nagpastor, no? Now, pakita natin sa verse ito, what is the significant there here, no? There is a change of leadership, no? From Moses to Joshua, no? And it is changed from mourning into continuing, no? Nagnanangis sila, may namatay eh. Pero sabi ng Panginoon Diyos, after nito sa verse 2, move forward tayo. Sabi mo sa katabi mo sa kaliwa, move forward natin. Move forward natin. No? Huwag na tayong manatili sa past natin, no? Move forward na tayo. It is good to recognize the past, appreciate it, celebrate it, but then, continue to move. Yung maging change natin. No? From tayo ay emotional, emotion over changes. Amen? Huwag tayo magpatay sa emotion natin. Kasi emotion natin mapapahamak tayo. Amen? Pag galit ka, di ba? Lahat tayo ganito. Pag emotional ka, may masasabi na hindi maganda. Tama? Tapos pagkatapos, pag nagbatay kayo, nahihiya ako sa iyo. Sinabi ko sa iyo ganito. Kung galit na galit ako sa iyo. Sorry na. Ang tanong, hanggang sorry na lang ba? Sorry na lang. Pag galit tayo, ano-ano nasasabi natin? No? Paano na masabi sa mga leaders natin, sa mga kapwa churchmates natin? Lahat tayo ganito, no? Pero sa katabi mo sa kaliwa, walang hindi ginawa yan. Lahat tayo ginawa natin yan. Amen? Wala exempted. Huwag tayo magpatalo sa emosyon natin, mga kapatid. Pag nagiging emotional tayo, ang gagawin natin, lapit kay Lord. Amen? Lapit lang kay Lord. Kasi when we are emotional, no, talagang papapahamak tayo. It's good to recognize that move forward, change is a part of life. Amen? And it's God's plan. No? So, naalala na yung preaching ko before, yung rear, sinong sasakyan nakita niyo yung rear, ano diba, windshield? Tapos may rear view mirror, di ba? Ngayon, ba't kaya mas maliit yung rear view mirror sa windshield? Ano ba tinitingnan mo sa rear view mirror? Yung sa likuran, di ba? Yung windshield, yung nasa harapan. So, para pag buhay natin, gawin natin parang nasa kotse tayo. Yung mga past life natin, yung rear view mirror natin, glimpse lang, only a glimpse in the rear view mirror. No? Alam ka naman nagpapareho ka nakatingin ka sa rear view mirror, maandar ka. Delikado yun, no? Pero maganda yan, bakit? Matututo yung tao mag-pray. Kapag ganyan yan, no? Ligtas mo kami nun. Yung driver din nakatingin sa harap, no? Matututo ako mag-pray. Diba? Tapos pag malaki yung windshield. Why the windshield is big? Because we need to look forward the future. Amen? Amen. Dapat always looking ahead tayo. Isa sa mga changes natin dapat na gawin natin sa sarili natin. No? I want you to note this. No? Let us assume the best. Sabi mo sa katabi mo sa kalawa, assume the best. Assume the best. Tama to. I-practice natin to. No? Bakit? If you are assuming the best sa bawat isa, may iwasan ang away. Amen? Amen. Like halimbawa, nung nasigawan ka, mabigla, no? Bakit nandyan ka? Kasi dapat kasi tayo pag nagdududa, parating negatibo. Tama? Dapat ang duda natin positibo. Parang insik, no? Dapat duda natin ang positibo. Sabi mo, magduda ka ng positibo. Paano ka magdududa ng positibo? Diba, nasigawan ka, no? Ang inisip natin karaniwan, ganito eh. Na-hurt ako. Ang bastos niya. Isa marunong gumalang. Niyurakan na aking pagkatao. Diba negatibo? Bakit kayo natin gawin? Assume the best. No? Ganito gawin natin, nung panasigawan tayo. Wow, ang ganda naman ng boses mo, sis. Oh, pwede gano'n, di ba? Pag lalaki naman, Brad, gusto ko pag sumisigaw ka, nagigising yung diwa ko. Di ba? Assume the best. Kasi yung changes, kaya naman nakaka-problema sa changes on how we see it to be. Naintindihan nyo? On how we perceive it to be. Puro self eh. Huwag tayo mag-focus sa self natin. Focus tayo doon sa others. Kasi pag nagduda tayo, ang focus natin, di ba? Halimbawa, yung mga asawa nyo, di ba? Umuwi ng gabi. No?
Diyan ka makakarinig ng mga magagandang dialogue, eh, no? Pagbukas ng pinto, demonyo ka, buhay ka pa. Napagkamala ka pa demonyo! Diba? Dapat, pagpasok mo sa bahay mo, okay, maingay, mga children, nandiyan na si Lord. Lord ng bahay na to. Diba? Hindi na pagkamala ka pa demonyo, demonyo ka, buhay ka pa, ano oras na? Bakit maaga na ba? Oo nga, umaga na, alas 4 ng madaling araw. Diba? Kaya dapat kung may changes, diba? Let us assume the best. Sabi mo, assume the best. Assume the best. Assume natin yung best, hindi nag-iisip agad tayo, no? Kasi lahat ng problema natin, saan nagsisimula? Sa isip. Kaya man yung sinasabi natin, SM, no? Naiisip ko na kung mahirap yan. Baka magbilang ka na ng surot, no? Magbuhat yung papel. Kailangan magbago lang tayo mga pag-iisip. Amen. Let's be transformed, amen? Amen. Sa ministry, pag may pagbabago, huwag kang isipin. Kasi gusto niya yan, kaya ganyan. Wag! Wag ganyan. Let us assume the best. Kung pwede natin isipin, siguro kaya ini-impose ng Pastor Marlon na ganito kasi it's for my own good. Diba? Assume the best. Positibo. Hindi yung parang, hindi, kaya naman niya, para ipakita na siya yung boss dito. Wala akong boss dito. Ang boss si Lord. Amen? Amen? Amen. Parang ayaw nyo. Assume the best, mga kapatid. And we will have heaven on earth. Tama? Kasi when assuming best sa bawat isa, hindi tayo mag-iisip ng hindi maganda eh. Di ba? Kahit na, kasi ganito lang yan eh. Kaya nagiging hindi maganda yung isang sitwasyon kasi kasalanan mo yan. Di ba? Baka minsan wala naman ibig sabihin yung kapatid na magsabihan ka lang. Di ba? Sa'yo kagad eh. Masyado niya na akong ginudge. Judgmental siya. Hindi kaya ikaw yung judgmental. Di ba? Tama? Parang ayun lang talaga. Nasasaktan na kaya ako, nasasaktan ako, pinag-aralan ko ito eh. Nagkaroon ng problema kasi kung paano natin tinitingnan yung isang sitwasyon o isang pangyayari. Kaya ang payo sa atin ng Panginoon Diyos sa araw na ito, sa lahat ng aspeto ng buhay natin, buhay mag-asawa, buhay sa trabaho, in our work life, in our church life, no? Magbago na tayo ng lifestyle. Huwag na tayo mag-isip ng negatibo. Mag-isip tayo ng positibo. Let us assume the Best. assume the Best. tama. Hindi best for kilo. Let us assume the best sa ating mga kapatid. At lahat tayo magsasama-sama na tayo ng maayos dito. Amen? Amen. Hindi, minsan eh. Hindi niyo ako kinamayan. Pwede mo i-assume ng best eh. Bakit? Baka siguro galing sa toilet. Di ba? Nag-isip tayo negatibo eh. Di ba? Sasabihin, sis, masay, ayaw, di pwede. Ang isip talaga, suplado naman no? Nakamayan lang. Di ba, assume the best. Kahit na sabihin natin, hindi maganda yung kanyang objective, di ba? Sa atin, ano natin na nagkagawa din positibo. Tama? O tinatamaan na tayo lahat. Hindi na tayo magkamay. Baka hindi ako maghugas ng kamay niya. Di ba? Kasi sabi, hindi niya lang masabi, sis, magla-lunch na tayo, kaya hindi lang natin mamaya. Kailangan, intindihin din natin yung kapwa natin. Halimbawa, hindi napansin. Hindi niya ako pinansin siya. Ang sama-sama niya. Ang itim ng buto niya. Huwag naman, kapatid. Baka hindi ko na talaga napansin. Tama? Kasi depende kung ano yung perception mo di ba? Paano ko naririnig ni Trillanes to It takes one to know one. Tama? It takes one to know one. Maybe you're feeling that way because you are like that. Amen. Nararamdaman mo kasi ganun ka. Tama? Ang bastos naman niya. Bakit pag bastos mag-isip? Diba? Amen? Parang ayaw nyo talaga. Tara, bila tayo. Hindi, ang sinasabi ko sa inyo, pinangangaralan tayo ng Panginoon Diyos sa buhay natin. Ano man yung dumating yung humarap sa atin, no? Nakakadepende yan kung paano natin yan titingnan. Tama? Depende sa atin eh, di ba? Minsan wala namang ibig sabihin yung kapatid nakapagsalita lang, di ba? Baka sa kanya nadulas lang, di ba? O kahit na siguro intentional na lang, isipin na lang natin, di ba? Ang Panginoon Diyos, anong ginawa niya? Doon sa adulteress.
Diba? Sabi niya, sino mga hindi nagkasala sa inyo, batuhin niyo. Ikaw unang bumato. Diba? Yung may mga hawak ng bato. Amen? Tandaan natin, kung anong iniisip natin sa kapwa natin, ayun tayo. Amen? Kaya may pagkakasala sa isip, di ba? Saksala sa gawa, di ba? May pagkakasala sa salita. Lihim at hayag. So let us accept changes, mga kapatid. Kailangan, when there is changes in our lives, let us change also our perspective on these changes. Mag-adjust ka. Amen? Sabi mo sa kalawang, adjust din. You are not the center of the universe. Hindi ako ang sentro ng mundong ito. Hindi mag-a-adjust yung tao sa iyo. Ikaw yung mag-a-adjust kung sino yung kaharap mo. Amen? Amen. That is constant. Now, there's a change in leadership. No? Sabi ito, now in the present, in Joshua, they are facing a change. No? Sabi niya, Moses, my servant, is dead. Now, therefore. No? How can we deal with change? God says, now therefore, so we need to, while something's changed, the mission had not. Amen? Nagbago yung leadership, namatay si Moses, si Joshua ang pumalit, pero hindi nagbabago ang objective. Amen? Nandito tayo sa church, nagbago tayo ng discipleship system, di ba? Pero yung isang objective natin, what? To glorify God. Amen? That's why we don't need to resist change. Sometimes, change does not take place. Hindi nagiging epektibo ang change because you yourself, you are resisting what? Change. So do not resist change. Thrive in changes. Why? Because we know that God allows changes in our lives and God has a purpose in these changes in our lives. Amen. May purpose siya. Magbago tayo ng pag-iisip. When changes appears in our lives. No? They can't live in the past. Hindi na tayo kanya mag-stagnant, di ba? Matay na si Moses. Patay na yung pag-asa ko, hanggang dito na lang ako. Kaya marami nagpapakamatay, mga kapatid. Ganito ito eh. They are losing hope. But our hope is in Christ. Kung ang hope natin si Kristo, kahit gano'n walang problema yan. Walang problema, hindi kaya. Kung si Kristo ang inuuna at sinasama. Amen? Kasi hindi minsan, di ganito eh. Ewan pala kung minsan ha. Hindi ako atin ng church. Bakit? Aayusin ko muna sarili ko. Hello? Disiplinahin ang sarili natin, di natin kaya. Amen? Aayusin pa natin sarili natin. Paano ayusin sarili mo? Na wala si Lord sa buhay mo. Paano ayusin sarili mo? Hindi ka nang pupunta sa cell. Hindi ka nang devotion. Paano maayos ang buhay mo? Amen? Ayaw nyo na. Gusto na lang. Sisoshin na lang. Ha? We cannot fix our lives. No. God will fix our lives. The only problem is we are running away from God when problems face our way. When changes comes our way, change from, sabi nga ni Sister Heidi, no, hayahay, no? From hayahay to, Bisaya natin, no, hayahay, no? Hayahay to pressure, no? Yan, nagbago na. Nagbabago rin yung ating pag-iisip. We don't live in the past, no? Some things that never change, some things that can always be counted. Ano yung mga hindi nagbabago? Ang Diyos, amen? Ano ba hindi nagbabago? Ang salita ng Diyos. Di ba sabi, heaven, everything will fade away, but my word will still remain. So, ba't ayaw mo basahin yung Bible mo? Ayaw mo mag-devotion. It is unchanging. The Word of God is effective for rebuke and teaching and training in righteousness. Hindi natin binabasa ang Bible natin. May dahilan pa ba tayo para hindi magbasa ng Bible at mag-devotion? Wala. Wala tayong dahilan. Kaya kung tatakasan mo ng salita ng Diyos, you know what? Sabi na, di ba? And you will know the truth. Where can we know the truth? In the Word of God. And the truth shall set you free. Kapatid, tingnan natin, no? I'm not saying that I have a perfect life. I'm not judging each and every one of you, no? But, tingnan natin, let us evaluate our lives. When we are experiencing these problems, maybe there's something wrong. There's something wrong in our lives. Maybe we are not
We are not, we are not devoted to God. Amen? Huwag tayo maging devoted tayo. No, huwag devote. No? Pag devote, problema na, konting lang, di ba? Alak. Hindi sagot ang alak. No. Only the Word of God is the answer for everything. The Word of God. That's the one that is not changing. In Matthew chapter 5, verse 18, no? I'll tell you the truth. Until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least stroke of a pen, will by any means disappear from the law until everything is accomplished. God's word is eternal. Amen? Now, the Advent Mickey Mouse, it has 284 languages, but the Bible, or portions of it, can be now be read in more than 1,907 languages. Imagine! That's the Word of God, my brothers and sisters. It's like signpost sa buhay natin. Diba, pag nagpunta kayo sa lugar na hindi kayo familiar, when you go to a place you're not familiar, no, you will see, where's the signpost? Oh, to Dubai is here, Sharjah is here. No? Sa kaliwa, Dubai, sa kanan, Sharjah. No? Sa bawat pupunta? Sa Corfacan na lang. There are signposts in our lives. That is the Word of God. No? When we do our devotion, pag nag-devotion tayo araw-araw, di ba? Bago tayo paglabas natin, nag-devotion tayo, pag may gagawin tayo, hindi maganda, uy, sabi ng devotion ko, wag gawin to, signpost. Sabi ng devotion ko, ganito yung gawin ko. Ganito yung pangungusap ng salita ng Diyos sa akin sa buhay ko sa araw na ito. So bago ka mag-alit, nag-devotion ka, nga pala. Di ba? May signpost tayo sa buhay natin. Kasi ang Pilipino, matigas sa ulo. No? Hindi inangalan sa atin, di ba? Una, bawal tumawid lang, di ba? Bawal tumawid dito. Makulit pa rin talaga, matigas sa ulo. Bawal tumawid dito, nakamamatay. Hindi pa rin, no? Kaya nagbabago rin yung signpost eh. Ano na ngayon, di ba? Bawal tumawid dito, may namatay na. Ganun na, panakot na talaga, no? Yung kahan na sigarilyo, makikita mo, may mga lungs na doon, no heart, no? That is signpost in our lives. Mga signpost na yan, no? Bawal tumawid dito, may namatay na, no? Ngayon, matigas pa rin ang ulo. Baguhin ng signpost. Bawal tumawid dito, may namatay na, kamamatay lang, may namatay ulit. Pwede gano'n, di ba? Kapag ayaw pa rin, may namatay na, may namatay ulit, isa nasa morgue pa rin hanggang ngayon. Dapat gano'n. The Word of God is like that. God is always reminding us through His Word, my son, my daughter, my child. You are a child of God. We're no longer slave to sin. We're no longer slave to sin. I am a child of God. I'm no longer slave to sin. I am a child of God. Sabi mo sa katabi mo sa kanan, anak ka ng Diyos. Amen. So the Bible was the first published on the printing press. Number 3, God respects the same promises to Israel. Same God, same mission, same promise, no? Lahat the same. Only the one who needs to change, the Israelites needs to change. Amen? Iba yun na-post nila eh. In Joshua chapter 1 verse 5, no one shall be able to stand before you all the days of your life as I was with Moses. So I will be with you. Sabi ng Panginoon Diyos, I will not leave you nor forsake you. Ang Panginoon Diyos, He is unchangeable. Amen? We have an unchangeable God. Tayo lang ang nagbabago sa Kanya. But He is not changing His love for us. In fact, He said, His mercies are new each and every morning. Isa pa, His grace is enough sa ating mga buhay. So mga kapatid, let us examine ourselves. Like, the same promise from Abraham to Joshua, and the same promise sa ating mga buhay. Sinasabi ng Panginoon Diyos sa atin, anak, ako ang iyong Panginoon Diyos. Sinasabi niya sa atin. Hindi ako sinasabi, ako yung Diyos. Sabi ng Panginoon Diyos, ako yung Diyos mo. I will not leave you, nor forsake you. Hindi kita iiwan. Walang bagay na hindi ko kayang gawin. Walang mahirap na bagay na hindi ko kayang solusyonan. Amen? Panghawakan natin yun. Like the testimony ni Sister Heidi. Through
yung faith natin sa Panginoon Diyos, and He will give us His blessings. Kasi tayo ganito eh. Pag narinig ng blessing, ako, prosperity gospel yan, prosperity gospel. Pero kagad ang isip natin. Di ba nila alam, may purpose ang Panginoon sa blessing, amen? Kaya kami nila-bless para maging blessing ka sa iba. Kaya palitan na natin yung mindset natin na gano'n, no? Grabe naman, hindi ko puro prosperity gospel yan. Now, it is the changeless God that enables us to confront a changing world and move forward. Amen? Nagbabago tayo, pero ang Panginoon Diyos natin hindi nagbabago, no? Siguro, ipakita na natin yung Joshua chapter 1, verse 6 to 9. No, Barbie? Para mabilis tayo. Now, in the second point, we have said character to prosper. Sabi nyo, character to prosper. Character to prosper. No? Kasi ano natin dito problema, character natin. The changes comes in our way, but what we can adjust is our character. Amen? Kasi tayo pag may bago, pag pumasok na yung envy, alam mo yung envy? No, yung bag yun di ba? Hindi, envy pala yun. No, yung envy, lumang bag. Yung envy inggit, no? Pag may bago, uy, may bago dun Tapos tinatangkilik ng tao. No, hindi. Naman yan, hindi. Ito lang yan. No? Sinisiraan na agad natin. Kasi yun ang character natin. Di ba? We Filipinos, meron tayong crab mentality. At tayo mga alimasag. Pag may nakakaangat, no? Uy, gumanda yung buhay natin. Dati kasama ko na kumakain ng sandwich yan eh. Ang tanong, dati yun. Di ba? Nag-progress na, nag-prosper na yung kapatid eh. No? Ngayon, in Joshua 1:6 to 9, it says, anong character dapat? Let's say, be strong and good courage. Ito ang kailangan natin. When changes come in our lives, we have to be strong and courageous. Ayun. And how can we be strong and courageous? Ba, sabi nga, because for these people, you shall divide an inheritance to the land. Kasi may hatian na mangyayari. No? I remember JL and JM, no? Pag bibili kami ng donut, no? Tag-isa sila, no? Pag nakita niya sa pag-iba, no? Parang masarap dun sa kanya, no? Sabihin ng isa, pwede patikim, JM, no? Si JM, sige kuya. Yung tikim niya, halos 1/4 na natira sa donut. Kaya sabi ni JM, ako naman, patikim na, no? Pagpirin, buong donut yung kinakain. Yung pagmihatian talaga, problema, no? Hanta na nga ng lupa, may muhon na eh. Minsan kumagalaw yung muhon eh. Pag gumalaw, lumindohol. Gumalaw, 1 kilometro ng ginalaw ng muhon mo, lumindol. Alam niyo yung muhon? Masyado tayo waes. So sabi niya, ilang beses ulit yung be strong and courageous. 4 sa chapter na ito. In verse 6, verse 7, verse 9, and verse 18. Mamaya makikita niyo. 4 times God has said, be strong and courageous. Be strong and courageous. Be strong and courageous. Be strong and courageous. Sabi mo sa katayin mo sa kanan, be strong and courageous. Mag-strong tayo when changes come. No? Yan ang kailangan natin. Be strong and courageous. And ano yung sa verse 8? What is the secret? The book of the law. The word of God. Hindi sapat yung matapang ka lang. Di sugod, mga kapatid! No? Kailangan nyo equipped with the word of God. The sword of the Spirit is the word of God. Amen? Pupunta ka sa gera, wala ka sword. Di, matapang ako eh. No, matapang ka. Matapang ka tao, hindi atak ko. Pero wala word of God. No, you cannot do it. May natutunan ba? Yes. Parang ayaw nyo na. New leadership, ayaw na verbs. Wala na. Now, there are possibilities, no? Change must be approached correctly for continuity to occur. Kailangan talaga kung anong perspective natin sa change eh. Yan yung Because for some, change is not easy. Amen? Kaya nga si President Duterte, hindi niya kaya mag-isa kapatid. Kailangan within ourselves, di ba? We are changing. No? Changing according to the Word of God. What character does count. Amen? Character is everything. Matapang ka in everything. Talented ka nga, pero kung wala kang character, sorry my friend. Wala mangyayari sa talent mo. In the ministry, you are so talented but you don't have the character. Sorry to say. God cannot move in your life if your character is not
hindi mo lang sa ayos. Amen? Kasi mo sa katabi mo sa karakter mo kasi. Katakot na. Sabi na si Kuya Tol, pinag-aaway kami. No? Karakter natin kasi lahat. No? Lalo pag yung karakter natin, alam mo yung, meron mo yung katropa yung alam lahat. No? No? Yung kilala lahat. Pag hindi na, ang galing ako, anak ko yan eh. Paano nakilala? Kasi yung nanay niya, tapos yung kapitbahay namin, tapos yung pinsan nun, na lolo ng anak ko. Kilala niya lahat at alam niya lahat. Kasi karakter yun, alam mo lahat. All-knowing ka. Omniscient. No? Kailangan we have to adjust our character according to the will of God. No? Strong ka na, courageous ka pa, we have good character, let us combine it with faith. And you have success. In the Word of God. No? Strong, courageous, no? When you face changes in your life, be strong, courageous, have a good character, no? And faith. Simple lang, no? Panikot-ikot pa natin, no? So, iba yun na yan eh. So, this is not about talents or gift, it's about mainly about character. Amen? Sa ministry, hindi ito pagalingan, mga kapatid. Ang ministry ay katauhan. Your character. Amen? Amen. Kasi kahit gano'n ka talented, kung wala, you don't have character, no? The time will come, no? Lalaki ulo mo. Lalaki ulo mo. Kasi talented ka. Dadating yung time, no? Subukan lang nilang wala ako dyan sa music ministry. Subukan lang wala ako sa ushering ministry. Ewan ko lang kung magpatuloy yan. Hello, kaya ngayon, dyan pa nga yan eh. Di ba? You are not the center of the universe. No? Magpapatuloy ang bawat isa kahit wala ka. Kung gayon ang karakter mo. Yes, sorry my friend. Sorry my friend. We have to fix our character. We should humble ourselves before God. Amen? Amen. So, yun nga, yung Word of God is a signpost. No? Now, during the early days of World War II, sa France, no, yung mga Nazi, nilito sila ng mga friends, tinanggal yung mga street signboards. No? Ngayon, nung nandun sila sa loob ng France, hindi nila alam kasi meron silang mission order. There's a strategy, no? From Caloocan, punta ka ng monumento, no? Nandun si Andres Bonifacio, no? Tapos punta ka sa Baisa, Bagong Silang, ganito, no? So, tinanggal nila yun, and nandito yung mga Nazis, they were there in the town, paikot-ikot sila kasi walang signpost. Now, ang kaaway, ganoon ang ginagawa sa buhay natin. Diba? Pinagbabawal na ang Bible. Pinagbabawal na ang Bible, diba? Sa ibang mga institusyon. Eh, gawa ng kaaway yun. Para yung signpost sa buhay natin, tanggalin. No? Minsan, pinipilipit na yung truth. They are twisting the truth of the Bible in order to mislead lahat ng tao. So let us remain, no? Our faith with God, our good character, and let us do our devotion. Salamat, Brother Eugene. No, the third, you are called to be committed. Amen? Amen. Kanina, from maintenance church to growing church, anong kulang? No? Commitment and discipleship, tsaka commitment, tsaka no? Hindi nag-involvement and commitment. No? You are called to be committed. In Joshua 10 verse 18, nakita yung ano niya, no? Yung sa verse 12, tinan niyo, no? Hindi committed, yung Reubenites, Gadites, no? Marami yan eh, di ba? Jebusites, no? Canaanites, no? Tapos yung hindi nagtatites. Lahat ng may tites, no? Gadites, Reubenites, no? Hittites. Tapos hindi nagtatites. May mga abomination to the Lord, no? Pinatawa ka lang kayo. Alam ko, pag tithing, medyo ano kayo. So, then Joshua commanded the officers of the people saying, si Joshua, new leader, meron mga officer, ginamit pa rin niya, amen? Now, when we are facing changes in church, we are in transition, we are a change, no? Lahat ng mga leaders dito, all the leaders of this church, you have a potential, amen? Amen? Kaya kailangan we have to assume the best in each and everyone kasi when we are assuming the best sa bawat isa, naano natin yung full potential niya. Amen? When we let people do what they can do, or we believe them on what they can do, nabibuild up yung confidence sila. No? We are giving them strength, we are empowering them. No? Hindi kaya namin ng mga pastor lang to. Your leaders, the purpose is, you are also a leader of this church.
Amen? Kaya we have now discipleship, we have now cell group, no? Dadating yung time, hindi nyo na kami kailangan. And we ourselves, we are part of that discipleship system. Kaya do not resist change. If from being a member, if from being a maintenance church member, ngayon nasa growing church ka na, you are leading a cell, go on, move forward. Be strong and courageous. Have a good character and have a faith with God and continue to be, ang maging reference mo is the Word of God. Huwag mo sabihin hindi mo kaya. We are born to lead. Amen? Amen. We are all born leaders. We are more than conquerors. Amen? Amen. We have a God who will provide lahat ng mga kailangan natin if we ask and be faithful with Him. He is a faithful God. Sometimes we don't receive because we do not ask. Ganyan tayo ganyan tayo kahambugin sa harapan ng Panginoon Diyos, no? Lord, hindi, trabaho ako kasi para ano ko yung, diba? Mag-part-time ako, diba? Para kahit na Friday, no? I-sacrifice ko yung service ko sa iyo, mag-part-time ako. Para, bakit? Para saan? Para kumita ako. Sabi ni Lord, ako lang to ginagawa mo para sa sarili mo eh. Unahin mo ako. Sa lahat ng bagay, sabi niya, at ang lahat ng ito ay idadagdag ko sa iyo. Amen? Amen. Hindi natin kailangan gumawa sa sarili natin eh. Because among us, hindi natin kaya. Diba? Christ, God will still be God without us. Amen? Amen. But us without God, we are nothing. Amen. Yung part-time, yung PT, nandyan lang yan. Pero kung isa-sacrifice mo yung service mo sa Panginoon Diyos, kapatid, there's something wrong. There's something wrong. So, be strong and courageous, no? Biling ko po. Pakipag-favorite yun, no? Meron akong konting pakulo eh. Word. Now, going to church and encounter, no? Ano ba yung nag-hihinder sa akin? Una, money. Tama? No? Money, supply, false accusation, no? And cruel bondage. That is now the four things that is hindering us from going to church or encounter on the cell group. Why? Naalala niyo si Pharaoh of Egypt, di ba? Yes. The purpose of God, that's why God has freed up the Israelites from the slavery from Egypt. Saan sila pupunta? Promised land. Amen. No? Pero hindi kami sa promised land, mga kapatid. Ang gusto ng Panginoon Diyos, we need to come to Him first. Diba? Kaya sabi nga sa Pharaoh, let my people go so they can offer sacrifices and worship me in the wilderness. So, Israelites, there is a change in their life. Kung sila sa Egypt, mga alipin sila, ang Panginoon Diyos, may purpose na ng pagbabago sa buhay nila. Saan sila dinala? Sa wilderness. Bago sa promised land. God wants to have an encounter with the Israelites before they can go to the promised land. Eh tayo hindi eh. Nakatingin tayo sa blessings. Hindi sila bibigyan ng blessing, tama? Kaya unang work, yun ang unang hindrance. Hindi ka nakakata ng cell group, ng fellowship, o ng lahat ng work. Nasabi just give me 10 minutes na lang. I will just accept because I need to share this one. Sorry. So, paki-post ka po yung Exodus chapter 5 verse 1. Ay, bago yan, no? Chapter 19 verse 4 pala muna. So, ang purpose ng Panginoon Diyos, kahit nawala mo na yung verse parang, from Egypt, slavery from Egypt, they will be freed up to go to the wilderness to encounter God papunta sa promised land. Bakit? Kasi parang pagdating ng mga Israelites sa promised land, they will know na si Lord ang nagdala sa kanila doon. Amen? Hindi kasi pag hindi nila na-encounter mo ng Panginoon Diyos, pag dito sa promised land, ang jujusin nila yung mga created things. Tama? Kasi ang pangako sa kanila, land flowing with milk and honey. Tama? So pagdating doon, nakapokus sila, wow, milk, no? Wow, alpine milk, no? Dito, nandun lahat, no? Honey, nandito. So, nagpo-focus sila sa blessing, hindi sila nabigyan ng blessing. No? Sabi dito, you yourself have seen what I did to Egypt. Yung Egypt, ito yung yung world, no? Slave from the world. Tapos yung Pharaoh, yan yung si Satan, no?
No? And how I carried you on eagle's wings and brought you to myself. Papunta ba natin ng promised land? Hindi, di ba? Papunta muna encounter with God muna. Di ba? Kasi ang gusto ng Panginoon that you will seek His face, hindi yung kamay niya. Tama? No? Kasi tayo, di ba, halimbawa, may anak ka, no? O may girlfriend ka, ba't nakatingin sa kamay? Di ba? Kunyari, di ba, tatay ka, tayo, ang ganda ng kamay mo, meron ba tayo dyan? Magkano ba yung pera mo? Hindi yung mukha, di ba? Isa din yung anak, Dad, ang ganda ng mukha mo, no? Namiss kita. Di ba, may naliligaw sa'yo? Sis, ang ganda ng kamay mo. Hindi pala yung mukha, no? We need to seek the face of God, hindi lang yung blessings niya. Amen? Because ang importante hindi yung blessings, the blessor. Amen? Ang importante hindi yung the kingdom, but the most important is the king. Amen? So yun yung verse na yun. So, sabi ng Pero, alam niyo yung istorya nito, hindi ko rin yung verse, diba? Sabi ng Pero nung una, do not remove them from their work. Kaya una work in runs. Diba? Kaya tayo, bro, worship services. May part-time ako eh. Diba, in runs? Work. No? Ngayon sa mga part-time, wala naman ako ano nasa decision naman yun, diba? Una work. Pangalawa, supply. Second hindrance, supply. You know what? Sabi ng Pero, continue their quota, but do not give them strong. No? Tignan ako ng verse para ano kayo, ha? Pangalawa is supply. Say supply. Supply. So in same chapter, no? Exodus chapter 5, verse 6 to 7, Barbie. So, yung word nila una, tapos yung pangalawa, supply. Ang naging hindrance sa supply, same quota, magtrabaho yan, pero huwag mong bibigyan ng supply. Kaya di ba, nararanasan natin to, di ba? Punta ka sa church, wala akong pera eh. Wala akong pamasahe. Punta tayo sa cell group, wala rin akong pamasahe. Pagkatapos yun, ako pa magpapakain ko sa mga disciple ko. Supply problem. Diba? Una, work. Pangalawa, supply problem. No? Sabi dito, no? Yung verse 7, hanggang verse 7, Barbie. That same day, pero, yung mga pero, nung atin ako ng church, pero, kaya may pero parati, may dahilan, no? Gave this order to the same drivers and overseers in charge of the people. Ano sabi? Next verse. You are no longer to supply. Diba? Supply the people with straw for making bricks. Let them go and gather their own straw. So second hindrance, supply. Pangatlong hindrance, just bear with me, and I will end. Malapit na po, no? Pangatlo po is false, wrong accusations. No? Sa verse 8, Barbie. Next verse. So money, supply, pangatlo, false accusation. Yan. Live kasi, kaya... But require them to make the same number of bricks as before. Don't reduce the quota. Sabi, they are lazy. Ito na, false accusation. They will say, you're going to church again. You are lazy, that's why you're going there. You don't want to go to work. No? Iba sinasabi false accusation, born again. No? Buang akin ang labas mo dyan. No? Nababaliw mo na ba? Dapat ka sa bahay ka, kasama mo pamilya mo, nagtatrabaho ka, nagpupunta ka sa church. False accusation. Tama? Galing ka ng church, pag uwi mo ng bahay, may problema. O saan ka galing? Sa church. Hindi mo ba alam, maraming trabaho dito, maraming labahin, hindi ka naglaba. Tamad ka. Sabi nito, they are lazy. False accusation. Kaya kapatid, ito ang sabi ko sa inyo, when changes come into your life, the devil will steal and kill and destroy your joy. Hindi kanyang pag-ihihindir ka niya, magpunta ng church. No? Hinihindir niya yung pagbabago mo in your church lifestyle. No? So, yun yung mga money, money, and false accusation. No? So, balik ka sa slide bago tayo mag-ano. So, do not let these things hinder you, no? Changes sa mga buhay natin at lahat. No? Now, as a conclusion, ito lang naman ang conclusion natin. Change. Tama? Yun ang pinag-usapan natin from first, diba? Change, no? Kaya nga, ang challenge ko sa inyo, no? Di ba yung word na challenge? If you remove LLE, will it change? So, ilang challenge ko sa inyo yun? We need to change. Amen? Amen. We need to change. How? Ano yung unang L? No? Let us live by faith. Na sa mga changes na ito, our circumstances might change, but our God is constant. Amen? He is unchangeable. That's
That's why even na may changes tayo, pag nata-changes tayo ng mga problema sa buhay, let us anchor our life to the one who is stable, hindi nagbabago. No, kumapit tayo sa Panginoon Diyos. Kaysa ang pagbabago, wherever changes we are, if our faith, we are securing our faith through God, we have an unchangeable God. Hindi ka tatangayin. Kapatid. That is the first L. No? Living by faith. Then only by faith. Live by faith. Amen. The next, ano yung isang L? Yung isang L, di ba? The next L is let go and let God. You know? Hello, amen? Amen. Let go and let God. Maybe the main hindrance, that's why you are resisting to change because you are the big hindrance. So let go and let God. Amen? Alisin na natin yung mga negative mindset, negative paradigms, no? Let us assume the best. Amen? And let us also overlook the offenses ng mga kapatid. No, hindi pa nagkamali lang eh, di ba? Ay, ano yan? Ito yan, nagkamali yan eh. Parang talagang ikaw na yung magsisalisa ngayon sa impyerno. Let us overlook offenses. Amen? Nagkamali lang konti. Ako, sa impyerno ang punta mo. Ganun kagad, di ba? Hindi, nagkakamali tayo lahat. You yourself, nagkakamali ka rin. Walang perfecto. Assume the best and overlook offenses. No? Kaya kapatid, kung hindi pa tayo napapatawad sa buhay natin, tatay man namin yan, no? Mga mahal sa buhay, kaibigan, no? Jowa ba natin yan? Patawarin na natin. Overlook offenses. Move forward natin. Huwag ka na magkano sa past life mo. Ano? And the last is E. Diba? What is E? Live by faith, let go and let God, and E. Embrace changes. Embrace changes in your lives. Amen? The one thing that never changes is that everything except God. He is an unchangeable God. No? So, let us welcome change. No? So, ito na lang iwan ko sa inyo. No? Therefore, change in the hand of a changeless God, change in an unchangeable God, is safe and positive, and will yield good fruit to those that who respond correctly and embrace Him. Amen? Therefore, change in the hand of a changeless God is safe and positive and will yield good fruit to those that respond correctly and embrace Him. Change is inevitable. God has a purpose in the changes in our lives. Let us embrace this change. Amen? Let us be strong and courageous. And as I call the music ministry, let us be strong and courageous. Can we all stand? Amen. May natutunan ba? Amen. Amen. Let us assume the best no, sa bawat isa. The Bible is full of one another's. Love one another, di ba? Bear one another, no? Bear one another and everything. So you know, brothers and sisters, we can make our lives an easy life to carry on. Kasi magaan ang buhay eh, no? As long as we assume the best sa lahat ng tao, huwag tayo mag-isip na negatibo at mahalin ang bawat isa. Amen. Because ang Panginoon Diyos natin, He will never leave us nor forsake us. His words, Jesus is the same yesterday, today, and forevermore. Amen? And for those sa mga nandito, no, Jesus is the answer in everything. Even for your salvation. In Acts 16:31, there is no other name that you can be saved but by the name of Jesus Christ. Only by the name of Jesus Christ. Not by your own works. We do good works because God has enabled us to do good works. And good works is the evidence that you have a genuine faith. So we do good works because we have a genuine faith with God. Amen? Now our God is unchangeable. Amen? So as we sing to this song, can we just picture out the goodness of God, that He is unchangeable. He will never leave us nor forsake us. And He will fight for us. He is an unchangeable God. Amen. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent of any mortal man. You are not a God in need of
again.